Magandang hapon po sa inyo mga ka-hometown. Welcome back po sa ating channel. Sa hapon po na ito, nandito ako sa kagubatan. Kaya marami kayong punong makikita dyan sa likod. Pero, magtatanim pa tayo. Kasi ngayong October tatama daw dito sa Pilipinas yung El Nino phenomenon. So, bahagi yan ng global warming. Kaya kinakailangan pa nating magtanim ng maraming puno. So, may dala ako ditong dalawang nara tapos isang mahogany mga ka-hometown. So, iyan lang muna yung itatanim ko ngayon kasi yun lang yung naihanda ko. Pero, bawat Sabado at Linggo, pupunta tayo dito para magtanim ng punong kahoy mga ka-hometown. Maraming mga punong kahoy dito mga ka-hometown pero dadagdagan pa natin yan para panlaban natin sa global warming. Tingnan nyo mga ka-hometown. So, yan yung mga punong kahoy. Dadagdagan pa natin yan mga ka-hometown. So, hindi lang punong kahoy yung itinatanim ko dito. Nakikita nyo may mga naitanim na akong ilang puno ng niyog. Tapos may saging. Tapos may iba pang mga puno mga ka-hometown. So dadagdagan pa natin yan mga ka-hometown. Ito lang muna yung nadala ko ngayong hapon. So dalawang nara yan. Tapos yung mahogany. Pero medyo nalantak mga ka-hometown kasi nagbiyay ako, nagmotor pa ako mga ka-hometown. Ayan yung nalanta na yung pinakamura niya na dahon. So sisimulan na natin mga ka-hometown ang pagtatanim. Ayan mga ka-hometown. Naguhukay na ako mga ka-hometown ng pagtatamnan na natin ng mahogany. Bato dito mga ka-hometown. Maraming mga tinatamaan na bato. Gumagamit tayo ng barita para sa paghuhukay, para sa tatamnan natin ang punong kahoy. Ito mga ka-hometown, may bato sa ilalim ng lupa. Ang dami. Ay, naririnig nyo mga ka-hometown, naglalagutok yung mga bato sa ilalim. Ito pa mga ka-hometown, bato. Ito na mga ka-hometown. Tatanim ko na. Mahogany.
Lagyan ko lang mga ka-hometown ng palatandaan. Kukuha akong sanga, lalagyan kong palatandaan para pagbalik natin, alam natin kung saan siya nakatanim. So ayan na mga ka-hometown, na itanim ko na yung isa, yung mahogany. Nilagyan ko lang ng palatandaan, nilagyan ko ng usok para may palatandaan tayo kung sakali man na mabalikan natin. Lilinisan natin, hahawanan natin yung mga damong tutubo sa katabi niya. Lilipat tayo mga ka-hometown ng lugar kasi medyo dito siksika na, may mga puno ng nyog. Hindi ko naman pwedeng itanim sa malalapit sa puno ng nyog yung nara. Kasi makapal yung mga ano niyan. Makapal yan kapag nagsanga. Hahanap ako mga ka-hometown ng lugar na walang masyadong puno ng nyog para doon ko itanim yung mga nara. Andito na tayo mga ka-hometown sa ikalawang puno. Nara naman ang itatanim natin mga ka-hometown. Huhukayan ko lang mga ka-hometown. Yan mga ka-hometown. Parang mataba pa ang lupa dito kasi may nakita akong bulate. Saka talagang mataba ang lupa dito kasi bira naman tong ng tao. Cultivate. Talagang mga punong kahoy lang mga ka-hometown ang nakatanim. Saka mga nyog. Yun nga lang, mabato dito mga ka-hometown ng lupa. May nakahalong mga bato. Ito na mga ka-hometown. Balatan lang natin, aalisin lang natin yung plastic. Tapos itatanim na natin para makauwi na tayo. At bukas Lunes may pasok na naman mga ka-hometown.
Dahil mga ka-hometown na ilapat na natin, tatabunan lang natin yung puno, yung kukuha ako ulit ng lalagyan ko ulit ng palatandaan. Para hindi siya tamaan ng ng mga nag-harvest ng nyog, para makita nila may palatandaan tayo. Tapos pagbalik natin, pag masukal na ulit, lilinisan natin para madali siyang lumaki. Ito na mga ka-hometown yung pangalawang puno na itinanim ko. So nara naman siya. Lilipat tayo sa pangatlo mga ka-hometown. Dito na tayo mga ka-hometown sa pangatlong puno. Huhukay ulit ako ng pagtatamnan. Pangatlong puno na to mga ka-hometown, nara. Nara ulit. Papansin nyo mga ka-hometown, tahimik na tahimik dito. Kung gusto mo ng kalikasan, dito ka lang mga ka-hometown sa gubat. Magtanim ng punong kahoy para sa susunod na henerasyon may mamanahin sila. Para may matitirahan ulit yung mga iba't ibang uri ng ibon natin dito sa gubat. Nung bata pa kasi ako mga ka-hometown, tagakuha ako ng mga inakay ng ibon. So ngayon alam na natin mali yun. So hindi na natin sila huhulihin. Bagkus papadamihin pa natin sila. Bibigyan natin sila ng mga tirahan tulad nitong mga itinatanim kong mga punong kahoy mga ka-hometown. Bato na naman mga ka-hometown. Dami bato sa ilalim. May bato, mahirap maghukay. Ito na mga ka-hometown yung pangatlong puno ng nara na itatanim natin. Babalatan lang natin, aalis na natin yung plastic. Tingnan mga ka-hometown. Tinanim ko siya sa buhangin. Wala akong nakuhang lupa noon na pagtatamnan. Buhangin ang inilagay ko sa plastic. Kaya buhangin ang laman nito. Hinaluan ko lang ng ipa ng palay. Ayan na mga ka-hometown, nakalapat na siya. Tabunan lang natin mga ka-hometown.
Sana makasurvive siya. Medyo ano kasi mga ka-hometown, medyo hindi na lumalampas yung sikat ng araw kasi maraming puno rin, oh, kapal, sukal na siya. Sana mag-survive kahit hindi masyadong nasisikatan. Sana makipagkarera siya dyan sa mga matataas na punong kahoy. So ito na siya mga ka-hometown, walang sunlight. Lalagyan uli natin ng palatandaan para madali ko siyang matutukoy kapag bumalik tayo rito. Kuha lang ako ng sanga ng ibang puno at yun ang gagawin natin palatandaan mga ka-hometown. Ayan mga ka-hometown, pagkatapos ko magtanim ng punong kahoy mga ka-hometown, nanguha ako ng saging. Tinanggal ko na siya sa mga piling para konting espasyo na lang yung magagamit kapag nilagay ko na sa sako mga ka-hometown. Ayan mga ka-hometown, saba siya. Naunahan na ako ng mga ibon, binawasan na nila yung saging. So mayroon tayong madadala mga ka-hometown pag uwi ko sa bayan. Okay mga ka-hometown, dito ko na muna tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito mga ka-hometown. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe kayo para mag-i-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Hanggang dito na lamang mga ka-hometown at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.